Prioridad din ng Senado na talakayin ng panukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa langis. Si Luisa Irispe sa detalye. Pinag-aaralan na ng Senado ang plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na humingi ng emergency powers para suspendihin ang excise tax ng langis. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, prioridad nilang mapag-usapan ang panukala. Katunayan, nakikipag-usap na si Sotto kay Executive Secretary Ralph Recto para sa pagpasa ng batas hinggil dito. We'll be reviewing it, as I said earlier. Over the weekend, yung office ko at office ni Executive Secretary, nagpapalitan kami ng impormasyon and their proposals. So we will be studying it. I will forward it to the Committee on Ways and Means, Committee on Finance, we'll discuss it, and hopefully we'll be able to come up with something that would be able to address the would-be problems that we will be encountering. Ayon naman kay Sotto, sa oras na makuha nila ang proposal mula sa Pangulo, tulad ng ibang panukalang batas, dadaan din ito sa third reading sa plenaryo at may 3 araw bago ito mapasa. Maliban na lang kung gagawin itong urgent ng Pangulo. Gayunpaman, pipilitin umano ng Senado na mapasa ang panukala bago mag-adjourn ng Kongreso ngayong Marso. It will have to go through the 3 readings unless it is declared emergency. Then therefore we'll do away with the 3-day rule. But again, depende sa mga pag-uusapan namin yan. But given they're just 2 weeks before the break, Sir SP, kaya pa ba yun? Kaya naman yan. Kung talagang emergency kaya yan. Pero may request. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, pabor din na maipasa ang emergency powers sa Pangulo. Anya, ang tututol dito, malinaw na ayaw lang ibsan ang paghihirap ng mga Pilipino dahil sa presyo ng krudo. Kahit naman si Senator Risa Hontiveros, nakikitang reasonable ang nais na ito ng Pangulo. Pero para sa kanya, maaaring hindi ito sapat. Dapat raw magpasa na rin ang Kongreso ng emergency supplemental budget. Pinag-aaralan pa namin yung request na yan for emergency powers, pero reasonable siya kahit sa ibang mga sitwasyon. Halimbawa, yung una nang ipinanawagan na tungkol sa tariff setting powers, no, na ilipat or ibalik across branches of government. Pero kahit pa, aksyonan niya ng paborable ng Senado, yung emergency powers para sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa po yun sapat. 52.8 billion pesos raw ang kailangang pondo para sa emergency supplemental budget. 12 billion dito mapupunta sa transport sector, 2.8 billion para sa agricultural subsidy at 38 billion naman para sa pagpapauwi ng mga OFW. Sapat na raw ito para punan ang posibleng krisis dahil sa langis sa loob ng 1 taon. At kung magtutuloy-tuloy ang disruption sa global oil supply dahil sa giyera, kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Naniniwala naman ng senadora, may sapat na mapagkukunan ng pondo para sa supplemental budget. May pwede bang pagkunan ng pondo para sa supplemental budget? Oo. Nandyan ang tinatayang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Mayroon ding 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery. Pwede tayong kumuha sa 17.5 billion pesos na pondo para sa pag-host at pag-chair ng Pilipinas sa ASEAN 2026 Summit. Kung sakali naman anya, pipilitin din nila itong maipasa bago matapos ang Marso. Samantala, pinasisilip din naman ang mga senadorang umano'y nananamantala sa pagtaas ng presyo ng langis. Si SP Sotto, ang tanong, may reserve pa. Bakit agarang nagtataas ng presyo? The authorities should look into these players who are abusing or using it already. Sabi ng Presidente, if I recall it right,
there was, I think, or there is at least 2 to 3 months na reserve. So, bakit sasamantalahin ng iba? Si SP Pro Tempore Lacson naman, hinimok ang publiko na magsumbong sa Philippine National Police at LGU sa mga gasolinahan o operators na nananamantala. Anya, pwedeng kasuhan ng mga ito ng hoarding and profiteering at hindi patas o deceptive sales practice. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, kinokondena ang umano'y garapalang taas presyo tulad ng kamakailang napabalita na umabot sa 105 pesos kada litro sa diesel at 90 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Malinaw, pinapahirapan lang nito ang mga tsuper, manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pinaiimbestigahan niya ito sa Department of Energy upang masampahan ng karampatang kaso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.